Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong pananaw tungkol sa pagiging isang magulang at sa mga lihim na kayang itago sa loob ng isang marangyang tahanan? Halina't samahan ninyo akong buksan ang unang kabanata. Sinasabi nilang ang kayamanan ay kayang ibigay ang lahat. Subalit, paano kung ang pinakamahalaga, ang kapayapaan ng iyong mga anak, ay hindi nabibili ng kahit anong salapi? Ating pakinggan ang kwento ng isang amang napuno ng pagsisisi, isang amang huli nang namulat sa katotohanang matagal nang isinisigaw sa harap niya. Ang katahimikan sa loob ng Hacienda de la Esmeralda ay hindi katahimikan ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikang mabigat, nakabibingi. Bawat sulok ng malawak na mansyon ay kumikinang sa kalinisan, ngunit ang kinang nito ay malamig, walang buhay. Ito ang unang napansin ni Dante Aguiluz sa kanyang hindi inaasahang pag-uwi. Isang nakanselang pulong sa Makati ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong ito. Isang hapon na malaya mula sa mga kontrata at numero. Sa biyahe pa uwi, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi sa pag-asang maabutan niya ang kanyang dalawang anghel, sina Tala at Liwayway. Ngunit ngayong nakatayo na siya sa gitna ng kanilang sala, ang ngiting iyon ay naglaho, pinalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Walang halakhak ng mga bata, walang tunog ng kanilang maliliit na mga paa na naghahabulan sa pasilyo. Tanging ang marahang ugong ng aircon at ang malakas na tibok ng sarili niyang puso. Tala, Liwayway, tawag niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa kawalan. Ilang sandali pa. Isang pamilyar na anino ang lumitaw mula sa kusina. Si Amihan, ang kanyang pangalawang asawa. May dala itong isang baso ng tubig sa isang tray at ang kanyang nangiti ay kasing perpekto ng ayos ng kanyang buhok. Dante, mahal, ang aga mo yata? Malambing niyang bati. Lumapit ito para humalik sa kanyang pisngi. May sorpresa ka ba sa amin? Itinago ni Dante ang kanyang pagkadismaya. The meeting was moved. Nasaan ang mga bata? Nasa itaas. Nagpapahinga. Sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon. Medyo napagod yata sa paglalaro kanina. May kung anong mali. Alam niya. Nararamdaman niya sa hangin. Aakyat na sana siya nang biglang marinig niya ang isang pamilyar na boses, mahina at nanginginig. Ate Tala, nauuhaw po ako. Iyon si Liwayway, ang kanyang bunso. Kasunod nito, nakita niya ang dalawang bata na dahan-dahang bumababa ng hagdan, magkahawak kamay. Si Tala, ang kanyang panganay, ay may blankong ekspresyon sa mukha. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng pag-iingat. Si Liwayway naman ay nakayuko. Tila takot na iangat ang kanyang paningin. Liway, tawag ni Dante. Lumambot ang kanyang boses. Halika, kukuha kita ng tubig. Biglang nanigas si Amihan. Ako na, mahal. Diyan ka na lang. Ngunit huli na ang lahat. Sa paglapit ni Dante sa kanyang mga anak, aksidenteng nabitiwan ni Liwayway ang pagkakahawak sa kapatid. Sa pag-aakalang sasaluhin ang sarili, sinubukan niyang humawak sa isang mesitang babasagin. Ngunit sa halip na makakapit, ang kanyang kamay ay dumulas. Isang maliit na plorera ang nahulog at nabasag sa sahig. Naku! Tili ni Amihan, puno ng pagkaini. Ngunit hindi sa nabasag na plorera, nakatingin si Dante. Nakatingin siya sa kanyang bunsong anak na mabilis na itinago ang mga kamay sa kanyang likuran. Ang muka ay namutla sa takot. Liway, anong nangyari? Mahinahong tanong ni Dante. Lumuhod siya para maging kapantay ng anak. Okay ka lang ba? Patingin ang kamay mo. Wala po, Papa. Nanginginig na sagot ng bata. Umiiling ito habang umaatras. Ngunit nakita na ni Dante. Isang sulyap lang
Ngunit sapat na yon para mag-init ang kanyang ulo. Hinawakan niya ng buong ingat ang braso ng anak at marahang kinuha ang kamay nito. Ang sumunod na nakita niya ay parang isang punyal na itinarak sa kanyang puso. Ang palad at likod ng kamay ni Liwayway ay namumula. May mga bahaging tila nalapnos sa init. Ito ay mga paso bago pa man siya makapagsalita. Nakita niya si Tala na tahimik ding nagtatago ng sariling mga kamay. Tala, patingin! Utos niya. Ang boses ay nagbabadya ng paparating na bagyo. Walang imik na ipinakita ni Tala ang kanyang mga kamay. Ganoon din. Mas malala pa. Bumagsak ang balikat ni Dante. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang galit ay nagsimulang kumulo sa loob niya. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap si Amihan, na ngayon ay may perpektong pagkukunwari ng pag-aalala sa mukha. Anong ibig sabihin nito, Amihan? Tanong niya. Ang bawat salita ay mabigat. Agad na umarte si Amihan, puno ng drama. Diyos ko, Dante. Aksidente lang yan. Naghugas sila ng mga pinggan kanina. At hindi ko napansin na masyadong mainit pala ang tubig na nagamit nila. Alam mo naman ang mga batang ito, napakatigas ng ulo. Sinabihan ko na sila na ako na lang ang gagawa, pero nagpumilit. Ang kanyang paliwanag ay halos kapani-paniwala. Ngunit ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang panginginig ni Liwayway sa tuwing titingin kay Amihan, ang matigas na panga ni Tala na tila pinipigilan ang sariling umiyak. Sa gabing iyon, matapos gamutin ang mga kamay ng kanyang mga anak at patulugin sila, nagkulong si Dante sa kanyang opisina. Hindi niya magawang tumingin kay Amihan. Hindi niya magawang manatili sa iisang silid kasama ito. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang litrato. Ang kanyang yumaong asawang si Maricel, yakap-yakap ang dalawang munting Tala at Liwayway. Ang kanilang mga ngiti ay totoo, puno ng buhay. Napapikit si Dante habang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Patawarin mo ako, Maricel. Bulong niya sa katahimikan. Nabigo ako. Pinabayaan ko sila. Tumingin siya sa bintana. Sa kadiliman ng gabi, ang perpektong paliwanag ni Amihan ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Ngunit nilalamon ito ng isang mas malakas na katotohanan. Ang katotohanang isinisigaw ng mga mata ng kanyang panganay na anak. Bago siya pumasok sa opisina, sinubukan niyang kausapin si Tala. Anak, sabihin mo kay Papa ang totoo. Si Tita Amihan mo ba? Sinaktan ka niya? Ngunit ang sagot ni Tala ay isang paulit-ulit na kasinungalingan, sinambit na parang isang robot habang nakatingin sa sahig. Aksidente lang po, Papa. Kasalanan po namin. Hindi po kami nag-ingat. Ang bawat salita ay isang dagdag na patunay. Hindi ang kasinungalingan ang nagpakumbinsi sa kanya, kundi ang takot sa likod nito. Isang takot na napakalalim. Kaya nitong talunin ang pagtitiwala ng isang anak sa sarili nitong ama. Doon, sa gitna ng malamig na opisina na puno ng yelo ang puso ni Dante, hindi na ito tungkol sa hinala. Ito ay tungkol sa katiyakan. Hindi siya aalis. Hindi siya babalik sa trabaho. Mananatili siya sa bahay na ito hanggang sa malaman niya ang bawat madilim na lihim na itinatago sa loob ng mga pader nito. Kahit ano pa ang maging kapalit. Para kay Tala, ang bawat araw sa Hacienda de la Esmeralda ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. Isang maling galaw, isang maling salita at mahuhulog ka. Sa bangin ng galit ni Tita Amihan, natutunan niyang maging halos invisible, isang anino sa sarili niyang pamamahay. Ang pag-uwi ng kanyang ama ay dapat sana'y isang kaligtasan, ngunit para sa kanya, ito ay isang bagong uri ng panganib. Kagabi, habang ginagamot ni Papa Dante ang kanyang mga kamay,
Nakita niya ang apoy sa mga mata nito, isang apoy na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit sa halip na makaramdam ng pag-asa, takot ang kanyang naramdaman. Ang apoy na yon ay panandalian lamang. Aalis din si Papa. Maglalakbay patungo sa ibang bansa para sa negosyo, gaya ng dati. At kapag naiwan na naman sila, sino ang sasalo sa galit ni Amihan na tiyak na mas titindi pa? Kaya nagsinungaling siya para protektahan ang kanyang sarili at higit sa lahat, para protektahan si Liwayway. Kinabukasan, sa kanilang silid, maingat niyang nilalagyan ng ointment ang mga kamay ng nakababatang kapatid. Si Liwayway ay tahimik na humihikbi. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang pisngi. Tahan na, Liway, bulong ni Tala, kahit ang sarili niyang boses ay nanginginig. Magiging okay din ang lahat. Masakit, ate, sumbong ni Liwayway. At natatakot ako. Narinig ko si Tita Amihan kagabi. Galit na galit siya dahil umuwi si Papa. Hinawakan ni Tala nang mahigpit ang balikat ng kapatid. Kaya dapat wala kang sasabihin na iintindihan mo. Kahit anong itanong ni Papa, ang sasabihin lang natin ay aksidente. Pangako mo sa akin, Liway. Tumango si Liwayway. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Iyon ang kanilang batas sa bahay na ito, ang batas ng katahimikan. Maya-maya, isang mahinang katok ang narinig nila sa pinto. Si Dante. Pumasok ito na may dalang almusal sa isang tray. Ang paborito nilang hot chocolate at pancakes na may nakangiting mukha na gawa sa saging. Noong nabubuhay pa ang kanilang ina, ito ang palaging ginagawa nito para sa kanila. Good morning, my stars. Bati ni Dante, sinisikap na maging masaya ang kanyang boses. Ngunit hindi na sila mga bata na madaling makuha sa matatamis na salita. Nakita ni Tala kung paano nanigas ang kapatid niya sa pagpasok ng kanilang ama. Sinubukang kausapin ni Dante si Tala habang kumakain sila. Tinanong niya ito tungkol sa eskwela, sa mga kaibigan, sa mga pangarap nito. Ngunit ang mga sagot ni Tala ay maiikli at walang buhay. Okay lang po. Wala naman po. Hindi ko po alam. Bawat salita ay isang pader na itinatayo niya sa pagitan nila. Paano niya sasabihin na wala na siyang kaibigan dahil laging pinapagalitan ni Amihan ang mga batang gustong makipaglaro sa kanila? Paano niya ikukwento ang mga pangarap niya kung ang tanging pangarap na lang niya ngayon ay ang matulog ng hindi binabangungot? Ramdam ni Dante ang paglayo ng anak. Ang sakit na dulot nito ay mas matindi pa sa sugat na nakita niya sa mga kamay nito. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang pilitin ang anak na magsalita, ngunit alam niyang lalo lang nitong isasara ang kanyang puso. Ang katahimikan ay biglang binasag ng malakas na tunog ng doorbell na sinundan ng masayang boses mula sa labas. Hello, Esmeralda! Nasaan ang mga paborito kong pamangkin? Si Tita Silvana. Ang nakababatang kapatid ni Dante. Para kay Tala, ang pagdating ni Tita Silvana ay parang isang magandang bulaklak na may lason. Laging may dalang mamahaling regalo, laging may matamis na ngiti, ngunit may kung anong lamig sa mga yakap nito. Pumasok si Silvana sa silid kainan na parang isang ipo-ipo ng mamahaling pabango at makikinang na alahas. Agad niyang niyakap at hinalikan ng dalawang bata, ngunit naramdaman ni Tala ang pag-iwas ni Liwayway. Oh, mga anghel ko, I missed you both so much, sabi ni Silvana bago bumaling kay Dante na may kunwaring pagkagulat. Kuya, you're here! Anong himala ito? Nagbago ang schedule ko. Simpleng sagot ni Dante, hindi maikubli ang bigat sa kanyang boses. Agad na napansin ni Silvana ang benda sa mga kamay ng mga bata. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng perpektong pag-aalala. Anong nangyari sa mga kamay ninyo, mga apo? Bago pa man makasagot si Tala, mabilis na sumingit si Amihan na kadarating lang mula sa hardin. Isang maliit na aksidente lang sa kusina, Silvana. Alam mo na, mga bata.
Tumango si Silvana, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Dante, tila sinusuri ang reaksyon nito. Well, mabuti na lang. At may dala akong pampasaya sa inyo. Inilabas niya ang 2 malalaking paper bag, isang bagong manika para kay Liwayway at isang set ng art materials para kay Tala. Salamat po, tita. Halos pabulong na sabi ng dalawa. Kuya, amihan, maaari ko ba kayong makausap saglit? Sa may sala lang, sabi ni Silvana. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Mga bata, doon muna kayo sa inyong silid at laruin ang mga bago ninyong gamit, ha? Walang imik na tumayo ang magkapatid at umakyat. Ngunit sa halip na pumasok sa silid, bahagyang huminto si Tala sa may itaas na pasilyo, sa isang lugar kung saan hindi siya makikita, ngunit sapat para marinig ang pinag-uusapan sa ibaba. Narinig niya ang malumanay at mapang-unawang boses ng kanyang tita. Kuya, nakikita ko ang lungkot sa mga mata mo. Alam kong nag-aalala ka, pero kailangan mong intindihin ang sitwasyon. Anong sitwasyon, Silvana? Tanong ni Dante, may bahid ng inis. Ang sitwasyon ni amihan, sagot ni Silvana. Hindi madali ang maging ina sa mga anak na hindi sayo. Lalo na't nasanay sila sa'yo, kuya, na halos lahat ng gusto ay nakukuha. Minsan, kailangan ng kaunting disiplina. Siguro, medyo nagkamali lang ng paraan si amihan. She's trying her best. Katahimikan. Narinig ni Tala ang pagbuntong hininga ng kanyang ama. Ang mga bata ngayon, kuya, may sariling mundo. Patuloy ni Silvana. Ang kanyang boses ay mas lalong naging mapanghikayat. May imahinasyon sila na minsan ay sumusobra. Ang isang maliit na aksidente, kayang-kaya nilang gawing isang malaking drama sa kanilang isipan, lalo na kung kulang sila sa atensyon mo. Ang huling pangungusap ay tumama kay Dante na parang sampal. Kasalanan niya. Yan ang gustong iparating ni Silvana. I'm not defending anyone, sabi pa ni Silvana. Ang sinasabi ko lang, bago ka magalit, subukan mo munang tingnan ang buong larawan. Kausapin mo si amihan. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Ilang sandali pa, narinig ni Tala ang mga yabag paakyat. Si Yaya Lorna ang matandang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa kanila. May dala itong isang baso ng gatas para kay Liwayway. Si Yaya Lorna ang tanging tao sa bahay na pinagkakatiwalaan ni Tala bukod sa kanyang kapatid. Ang mga yakap nito ay mainit at ang mga ngiti nito ay totoo. Narinig ko ang pagdating ng tita ninyo, sabi ni Yaya Lorna habang inaabutan ng gatas si Liwayway. Huwag na kayong malungkot. Alam ninyo namang mahal na mahal kayo ng papa ninyo. Minsan, nalilito lang siya. Inayos nito ang kumot ng dalawa at hinalikan sila sa noo bago umalis. Ang mga salita ni Yaya Lorna ay nagbigay ng kaunting ginhawa, ngunit hindi nito nabura ang nakita ni Tala bago siya tuluyang pumasok sa silid. Mula sa pasilyo, nakita niya ang kanyang ama na nakatayo mag-isa sa sala. Nakatalikod. Nakita niya itong napasabunot sa sariling buhok, isang kilos ng matinding pagkalito at frustrasyon. Pagkatapos, tumingin ito sa direksyon ng hagdanan, sa direksyon nila. Ngunit ang apoy sa mga mata nito kagabi ay wala na. Napalitan ito ng ulap ng pagdududa. Alam ni Tala sa sandaling iyon. Ang ahas sa kanilang hardin ay hindi lang si amihan. May isa pa, mas tuso at mas mapanganib. At ang ahas na yon ay kagagaling lang maghasik ng lason sa isipan ng kanilang ama. Ang pader na itinayo niya kanina ay mas lalong tumibay at tumaas. Muli, sila na lang ni Liwayway ang magkasama sa dilim. Ang mga salita ni Silvana ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Dante. Matapos ang pag-uusap nila, nagkulong siyang muli sa kanyang opisina. Sa harap niya ay ang mga business proposal at financial reports na nangangailangan ng kanyang atensyon.
Ngunit ang mga numero at letra ay nagsasayawan lang sa kanyang paningin. Walang kahulugan. Pinilit niyang paniwalaan ng kapatid. Mas madali iyon. Mas madaling isipin na imahinasyon lang ng mga bata ang lahat, na ito ay isang paglalambing dahil sa kanyang pagkukulang. Mas madaling tanggapin na si Amihan ay nagsisikap lang kahit na nagkakamali. Ang maniwala sa katotohanan iyon ay mangangahulugan na hindi siya isang masamang ama na nagpabaya. Isa lang siyang abalang ama na may mga anak na nangangailangan ng kanyang atensyon. Baka nga tama siya, bulong ni Dante sa sarili habang hinihilot ang kanyang sentido. Sinubukan niyang magtrabaho, pilit na ibinalik ang sarili sa mundo na kanyang kontrolado, ang mundo ng korporasyon. Ngunit sa bawat spreadsheet na kanyang tinitingnan, ang mukha ni Liwayway na puno ng takot ang kanyang nakikita. Sa bawat kontratang kanyang binabasa, ang mga mata ni Tala na walang emosyon ang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Gabi na. Ang buong mansyon ay nababalot na sa katahimikan. Hindi niya namalayang lumipas ang oras. Tumayo siya para kumuha ng isang basong tubig at ang kanyang mga paa ay dinala siya sa pasilyo sa labas ng silid ng kanyang mga anak. Nakatayo siya roon sa dilim, nakikinig. Walang anumang tunog. Marahil ay mahimbing na silang natutulog. Marahil sa wakas ay tama si Silvana. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Aalis na sana siya ng isang mahinang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang hikbi. Huminto si Dante. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Pagkatapos ay isang boses, nanginginig at basag sa gitna ng isang panaginip. Papa! Iyon si Liwayway. Papa, huwag mo kaming iwan. Papa, tulong! Ang bawat salita ay parang isang matulis na yelo na tumusok sa dibdib ni Dante. Hindi iyon paglalambing. Hindi iyon imahinasyon. Iyon ay ang tunog ng purong takot. Isang takot na dinadala ng kanyang anak kahit kanhit sa kanyang pagtulog. Sa isang iglap, ang lahat ng lason na itinanim ni Silvana sa kanyang isipan ay naglaho. Ang ulap ng pagdududa ay hinawi ng isang nakabubulag na liwanag ng katotohanan. Ang kanyang mga anak ay hindi nag-iinarte. Sila ay nasasaktan. At siya, ang kanilang ama, ang kanilang tagapagtanggol, ay halos naniwala sa mga kasinungalingan. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Galit hindi lang kay Amihan o kay Silvana, kundi sa kanyang sarili. Hindi na siya nagatubili. Bumalik siya sa kanyang opisina, hindi para magtrabaho, kundi para kumilos. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero na para lamang sa mga pinaka-urgent na sitwasyon. Rico, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang yumanig ng isang buong kumpanya. Kailangan kita bukas, dito sa bahay. May problema po ba, Sir Dante? Tanong ni Rico. Ang pinuno ng kanyang security team, isang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya. Gusto kong maglagay ng mga mata at tenga sa bawat sulok ng pamamahay ko. Diretsong sabi ni Dante. Mga camera, microphones, ang pinaka-high-tech, ang pinakamaliit, ang hindi kayang makita ng kahit sino. Kailangan kong malaman ang lahat ng nangyayari dito kapag nakatalikod ako. Masusunod po, sir? At Rico, dagdag ni Dante. Absolute discretion. Walang dapat makaalam. Walang-wala. Kinabukasan, gumawa si Dante ng dahilan. Isang sorpresang shopping trip para kay Amihan at sa mga bata. Isang buong araw sa mall na may kasamang personal shopper at walang limitasyong credit card. Isang alok na hindi kayang tanggihan ni Amihan. Habang wala sila, isang van na walang marka ang pumasok sa hasyenda. Ang mga tauhan ni Rico
na nagpanggap na mga pest control technician ay kumilos ng mabilis at tahimik. Naglagay sila ng mga kamera sa mga orasan sa dingding, sa loob ng mga libro sa estante, sa mga smoke detector sa kisam. Isang maliit na kamera ang itinago sa mata ng paboritong teddy bear ni Liwayway sa kanilang playroom. Ang opisina ni Dante ay ginawang isang command center kung saan ang lahat ng video feed ay maaring mapanood sa isang secure na network sa kanyang personal na tablet. Nang bumalik sila amihan sa hapon na yon, dala-dala ang sandamakmak na pinamili. Ang bahay ay mas malinis at mas tahimik pa kaysa dati. Walang bakas, walang nakakaalam. Sa gabing yun, matapos niyang masigurong tulog na ang kanyang mga anak, muling pumasok si Dante sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Inilabas niya ang kanyang tablet at sa isang pindot, ang kanyang tahanan ay lumitaw sa screen. Ang sala, ang kusina, ang playroom, ang pasilyo sa itaas. Ang bawat kwarto ay isang silent movie na naghihintay ng mga tauhan. Pakiramdam niya ay isa siyang espiya sa sarili niyang buhay, isang dayuhan sa sarili niyang teritoryo. Biglang may gumalaw sa screen na nagpapakita ng sala. Pumasok si amihan, may hawak na telepono sa kanyang tainga. Umupo ito sa sofa at kahit walang tunog, nakita ni Dante ang pagbabago sa kanyang mukha. Nawala ang peking ngiti, nawala ang malambing na ekspresyon. Ang pumalit dito ay isang malamig at kalkuladong ngiti habang may kausap ito sa telepono. Pinindot ni Dante ang icon para sa audio. Nagsimulang pumasok ang mahinang tunog. Napatigil siya sa paghinga, inilapit ang tablet sa kanyang mukha at naghintay. Ang laro ay nagsimula na. Ang opisina ni Dante Aguiluz ay naging kanyang selda at santuaryo. Sa araw, ito ang lugar kung saan pinipilit niyang maging normal. Ngumingiti siya kay amihan sa almusal, tinatanong ang mga bata tungkol sa kanilang araw at nagkukunwaring abala sa mga tawag sa telepono. Ngunit sa gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na, ang opisina ay nagiging isang bintana sa madilim na katotohanan ng kanyang pamamahay. Ang maliwanag na screen ng tablet, ang tanging ilaw sa silid. Para siyang isang Diyos na nanonood mula sa kalangitan. Nakikita ang lahat, ngunit walang kapangyarihang baguhin ang nangyayari. At sa bawat gabing lumilipas, ang kanyang nararamdaman ay hindi na lamang pagtataka, kundi isang purong, kumukulong galit. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang mesa, naririnig niya sa audio feed ang boses ni amihan mula sa sala. Ang mga bata ay gumagawa ng kanilang takdang aralin. "Tala, tapos ka na ba dyan?" tatanong ni amihan. Ang boses ay matamis ngunit may talim. "Opo, tita. Ipapasa na lang po bukas," sagot ni Tala. Sa kamera, nakita ni Dante si amihan na lumapit sa kanyang panganay. Kinuha nito ang kwaderno ni Tala at sinuri ito na parang isang hukom. Ang ganda ng sulat mo. Mana ka talaga sa nanay mo," sabi ni amihan. Isang papuri. Ngunit naramdaman ni Dante ang lason sa likod nito. "Pero tingnan mo ito." Itinuro ni amihan ang isang maliit, halos hindi makitang bura sa papel. "Ano to? Bakit madumi?" "Pasensya na po, tita. Nagkamali lang po ako ng..." "Hindi ka nagkamali. Tamad ka." Putol ni amihan. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig. "Hindi ka marunong mag-ingat. Palibhasa. Sanay kang lahat ng bagay ay iniaabot na lang sa'yo. Akala mo, porket agilos ka, pwede ka nang maging pabaya. Walang silbi." Bawat salita ay parang isang sampal sa pandinig ni Dante. Nakikita niya kung paano yumuko si Tala, kung paano nito kinagat ang labi para pigilan ang pag-iyak. At hindi pa roon natapos si amihan. Sa harap ni Tala, walang awa nitong pinunit ang pahina mula sa kwaderno, nilamukos ito
at inihagis sa basurahan. Ulitin mo yan at siguraduhin mong perpekto. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Napahawak ng mahigpit si Dante sa gilid ng kanyang mesa. Ang kanyang mga ugat sa braso ay lumitaw sa sobrang diin. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang sigawan si Amihan. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang anak. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa. Kailangan ko ng mas marami pang ebidensya. Kailangan kong malaman kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Kinabukasan, panibagong pagpapahirap ang nasaksihan niya. Naglalaro si Liwayway sa kusina habang naghahanda ng merienda si Yaya Lorna. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, natabig ni Liwayway ang isang baso ng tubig at natapon ito sa sahig. Isang maliit na aksidente. Ngunit para kay Amihan, na kararating lang, ito ay isang kasalanang mortal. "Ano na naman to, Liwayway?" Sigaw niya na ikinagulat ng bata. "Hindi ka ba marunong tumingin? Paulit-ulit na lang. Parusa sa'yo. Tumayo ka dyan sa sulok. Harap ka sa pader. At huwag na huwag kang aalis hanggat hindi ko sinasabi." Sa screen, walang magawang nanood si Dante habang ang kanyang 5 taong gulang na anak ay nanginginig na tumayo sa isang sulok. Nakaharap sa blangkong pader. Lumipas ang 1 oras, 2 oras. Ang merienda ay tapos na. Nagdilim na sa labas. Ngunit si Liwayway ay nandoon pa rin. Ang maliliit nitong balikat ay nanginginig sa pagod at paghikbi. Ang pakiramdam ng pagiging inutil ay halos sumira sa bait ni Dante. Ang galit niya ay napalitan ng matinding frustrasyon at pagsisisi. Dahil sa guilt, sinubukan niyang bumawi sa paraan na alam niya sa pamamagitan ng materyal na bagay. Kinabukasan umalis siya at bumili ng isang mamahaling drawing tablet para kay Tala. Ang klase na matagal na nitong hinihiling. Inabot niya ito sa anak ng may ngiti. "Para sa'yo, anak. Para sa pinakamagaling na artist na kilala ko." Tinitigan lang ni Tala ang kahon. Hindi niya ito kinuha. Ang mga mata niya ay malamig. Walang kislap. "Hindi ko po kailangan yan." "Pero, di ba ito ang gusto mo?" Naguguluhang tanong ni Dante. "Noon po yon," sagot ni Tala. Ang boses ay walang emosyon. Itinaas niya ang kanyang paningin at tumitig ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, ang pader na itinayo niya ay nagkaroon ng siwang at mula roon ay lumabas ang lahat ng sakit at sama ng loob na matagal na niyang itinatago. "Para saan pa po yan, Papa?" tanong niya. Ang boses ay nagsimulang manginig. "Para kapag umalis ka na ulit, mayroon kaming paglilibangan? Para makalimutan namin na wala ka na naman? Para may kapalit ang mga araw na dapat nandito ka pero wala ka?" Natigilan si Dante. "Salamat na lang po sa regalo," sabi ni Tala, bago siya tinalikuran. Bago siya tuluyang umalis, huminto ito at nagsalita muli. Ang boses ay halos pabulong, ngunit tumagos sa puso ni Dante na parang isang kutsilyo. "Nasaan ka noon, Papa? Nasaan ka noong kailangan ka namin?" Naiwan si Dante na nakatayo roon. Hawak-hawak ang regalo. Ang mga salita ng anak ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. "Nasaan ka noon?" Ang tanong ay sumunog sa kanyang kaluluwa. Sa gabing iyon, mas matindi ang kanyang pagbabantay. Halos hindi na siya kumukurap. Nakita niya si Amihan na pumasok sa playroom. Nakakalat ang ilang laruan sa sahig. Kinuha nito ang isang luma ngunit halatang paboritong manika ni Liwayway. Ang manikang bigay pa ng yumaong ina nito. Sa audio, narinig niya ang pagtawag ni Amihan. "Yaya Lorna!" Mabilis na pumasok ang matandang kasambahay. "Po, Ma'am Amihan?" Itinaas ni Amihan ang manika na parang isang maruming basahan. "Ano to? Bakit nandito pa itong basura na to? Hindi ba sinabi ko nang itapon ang lahat ng luma at pangit?" "Pero ma'am," nag-aalangang sabi ni Yaya Lorna. "Paborito po yan ni Liwayway. Bigay pa po yan ni Ma'am Maricel." "Wala akong pakialam," malamig na sagot ni Amihan. "Ayokong makita yan bukas. Itapon mo."
Siguraduhin mong hindi na niya makikita. Sa loob ng kanyang madilim na opisina, napakuyom ang mga kamao ni Dante. Ang pagnanais na sumugod palabas at sakalin si amihan ay napakalakas. Halos hindi niya mapigilan. Ngunit huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa screen kung saan ang kanyang asawa ay nag-uutos na itapon ang huling alaala ng ina ng kanyang mga anak. "Magtiis ka, Dante," sabi niya sa sarili. "Hindi pa ito ang oras. Malapit na. Malapit na malapit na." Ang telepono ni Dante ay tumunog sa kalagitnaan ng umaga. Isang numero na kilalang-kilala niya. Si Silvana. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Inihahanda ang sarili para sa anumang pagkukunwari na ihahay ni nito. "Kuya, magandang balita." Masayang bati ni Silvana. Mula sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng artipisyal na kasiglahan. "Mayroon akong regalo para sa buong pamilya." "Regalo?" tanong ni Dante. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses. "Oh, naalala mo yung beach resort sa Batangas na paborito ni Mama? Nagpabook ako ng isang villa para sa atin ngayong weekend. Isang biglaang family getaway. Para naman makapag-relax tayong lahat, lalo na kayong dalawa ni amihan at ang mga bata. Kailangan ninyo yan." Napapikit si Dante. Isa itong bitag. Alam niya. Matapos ang ilang araw na pananahimik niya at pagmamasid, nararamdaman na siguro ni Silvana na may mali. Ito ang kanyang paraan para ilabas siya sa kanyang lungga. Para subukan ang tubig. Ito ay isang palabas. At siya ang magiging pangunahing manunood. "Silvana, I appreciate it, but may trabaho ako." "Nonsense, kuya," putol nito. "Kahit isang weekend lang, para sa mga bata. Please? Namimiss na rin nila ang dagat, sigurado ako. Sige na." Ang paggamit niya sa mga bata bilang dahilan ay isang tusong galaw. Kung tatanggi siya, magmumukha siyang isang walang pakialam na ama na mas pinipili ang trabaho kaysa sa pamilya. Ang mismong imahe na sinusubukan niyang baguhin. Wala siyang pagpipilian. "Sige," pilit na sagot ni Dante. "Salamat sa regalo, Silvana." "Wonderful. Magkita-kita na lang tayo doon bukas." Sa pagbaba niya ng telepono, isang pakiramdam ng pagkasuklam ang bumalot sa kanya. Napilitan siyang ngumiti. Ngunit sa loob-loob niya, para siyang nalulunod sa lason. Bawat tawa ni amihan ay parang isang gasgas sa kanyang pandinig. Kailangan niyang panoorin ang dula-dulaan ng kanyang kapatid at asawa. At kailangan niyang umarte na parang ito ang pinakatotoong bagay sa mundo. Ang Villa Marisol ay paraisong nakatago sa lupa. Mayroon itong sariling infinity pool na nakaharap sa asul na dagat. At ang hangin ay may dalang amoy ng asin at mga bulaklak ng kalachuchi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Tala ang pananabik. Ngunit ang pananabik na yon ay agad na napalitan ng pagkalito. Mula sa sandaling dumating sila, si Tita Amihan ay nag-iba. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig. Ang kanyang mga labi ay palaging nakangiti. Ang kanyang mga kamay na dating nananakit ay ngayon ay malambing. "Liway, mahal, dahan-dahan sa paglakad, baka madapa ka," sabi nito habang inaakay ang kanyang kapatid papasok ng villa. Sa oras ng tanghalian, si amihan mismo ang nagsandok ng pagkain sa kanilang mga plato. "Tala, kainin mo itong hipon. Paborito mo to, di ba? Ako mismo ang nagluto para sa'yo." Hindi makapaniwala si Tatala. Nakaupo siya roon. Pinapanood si amihan na parang isang estranghero. Ang kabaitang ito ay hindi pamilyar. Ito ay nakakabahala. Tumingin siya sa kanyang papa na tahimik na kumakain sa tabi niya. Nakangiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Tita Silvana na masayang nagkukwento, ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap kay amihan na tila sinusuri
kung tama ba ang pag-arte nito. Sa hapon, habang naglalaro sila ni Liwayway sa buhanginan, lumapit si Amihan na may dalang tuwalya. Mga anak, pagkatapos niyan, maligo na kayo sa pool, ha? Ihahanda ko ang merienda ninyo, sabi nito. At pagkatapos ay umupo sa tabi ni Tala. Kinuha nito ang suklay mula sa kanyang bag at dahan-dahang sinuklay ang buhok ni Tala na puno ng buhangin. Naramdaman ni Tala ang suklay sa kanyang buhok. Mas banayad kaysa dati. Napakabait ni Tita Amihan ngayon. Bakit? Dahil ba nakatingin si Papa? Ang kabaitang ito ay parang isang damit na isinusuot at anumang oras ay maaari itong hubarin. Ang ganda-ganda mo talagang bata, Tala. Bulong ni Amihan. Sana balang araw, matutunan mo rin akong ituring bilang isang tunay na ina. Hindi kumibo si Tala. Pinikit na lang niya ang kanyang mga mata at pinakinggan ng alon. Sinusubukang isipin na ang kamay sa kanyang buhok ay ang kamay ng kanyang tunay na ina. Ngunit kahit anong pilit niya, ang pakiramdam ay mali. Malamig, pinapanood ni Dante ang buong eksena mula sa balkonahe ng villa. Ang bawat kilos ni Amihan, bawat ngiti, bawat malambing na salita, lahat ay kalkulado. Nakita niya ang panandaliang sulyap ni Amihan kay Silvana na tumango naman ng bahagya bilang pagsang-ayon. Sila ay mga artista sa isang entablado at ang kanyang mga anak ang biktima ng kanilang palabas. Kailangan niyang makisabay. Kailangan niyang palakpakan ang kanilang pag-arte. Bumaba siya at sumali sa kanila. Mukhang nagkakasayahan kayo dito, sabi niya. Pilit na pinasigla ang boses. Oo naman, kuya, sagot ni Silvana. Tingnan mo, ang saya-saya ng pamilya mo. Minsan, isang getaway lang talaga ang kailangan. Ngumiti si Dante. Umupo siya sa tabi ni Amihan at inakbayan ito. Tama ka, Silvana. Maraming salamat dito. Naramdaman niya ang paninigas ni Amihan sa kanyang pag-akbay, ngunit mabilis din itong nag-relax at sumandal sa kanya. Isang perpektong larawan ng isang masayang mag-asawa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nararamdaman ni Dante ang tensyon, ang mga hindi sinasabing salita, ang digmaang nagaganap sa katahimikan, gabi na. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog sa kanilang silid, pagod sa maghapong paglalaro. Si Silvana at Amihan ay nag-uusap sa may hardin. Si Dante naman ay pumasok sa kanilang suite, dala-dala ang bigat ng buong araw. Binuksan niya ang kanyang laptop, nagdahilang may kailangan siyang tingnan sa trabaho. Ito na ang kanyang pagkakataon para makahinga. Ngunit sa pagbukas niya ng kanyang email, isang mensahe ang kumuha ng kanyang atensyon. Galing ito sa isang hindi kilalang sender. Ang subject, ang simula ng iyong pagbagsak. Nag-alinlangan siyang buksan ito, ngunit itinulak siya ng isang masamang kutob. Pag-click niya, isang naka-attach na file ang lumabas. Isang serye ng mga dokumento, mga financial statement, mga blueprint ng isang top-secret project ng Agilus Prime Holdings, at mga bank transfer record na nagpapakitang may malaking halaga ng pera na pumasok sa isang offshore account na nakapangalan sa kanya. Ang mga dokumento ay peke, alam niya. Ngunit ang pagkakagawa ay napakalinis, napakakumbinsi. Nanigas ang kanyang mga daliri sa keypad. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang batok. Ngayon niya naintindihan ang pagpapahirap sa kanyang mga anak, ang paglalakbay na ito, ang lahat ng pagkukunwari. Hindi lamang ito para sirain ang kanyang pamilya. Ito ay isang atake sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Isang plano para sirain hindi lang ang kanyang pagiging ama, kundi pati na rin ang kanyang pangalan, ang kanyang kumpanya, ang kanyang buong pagkatao. Ang digmaan ay hindi na lamang sa loob ng kanilang tahanan. Nagsimula na rin ito sa boardroom. At ang punyal na gagamitin laban sa kanya ay hawak ng sarili niyang kapatid. Pagka-uwi mula sa Batangas, ang Hacienda de la Esmeralda
ay tila naging mas malaki at mas malamig. Ang bawat anino ay tila may itinatagong lihim at bawat ngiti ni Amihan o Silvana ay isang tabak na nakatutok sa likod ni Dante. Ang pekeng mga dokumento ay isang malinaw na deklarasyon ng digmaan. Ngayon, alam niyang ang laban ay hindi na lamang para sa puso ng kanyang mga anak, kundi para na rin sa kanyang buong buhay. Gabi-gabi, mas mahaba ang oras na ginugugol niya sa kanyang opisina. Ang pagod ay bumabakat na sa ilalim ng kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang pinapanood ang mga recording, hinahanap ang isang malinaw na ebidensya, isang bagay na hindi kayang baluktutin ng mga abogado ni Silvana, isang bagay na sisira sa kanilang perpektong pagkukunwari. Ngunit ang nakikita niya ay isang serye ng mga maliliit na kalupitan. Isang tulak dito, isang sigaw doon, mga pagkaing ipinagkakait, mga masasakit na salita. Sa korte, lahat ng ito ay maaaring ipaliwanag bilang masamang araw o mahigpit na pagdidisiplina. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maikakaila. Sa gitna ng kanyang frustrasyon, isang gabi, napagdesisyonan niyang balikan ang mga pinakaunang file na na-record. Mula sa araw na ikinabit ang mga kamera, baka mayroon siyang nakaligtaan. Mabilis niyang pinatakbo ang mga video, halos wala ng pag-asa. Hanggang sa napansin niya ang isang file na may markang corrupted data. Karaniwan, buburahin niya ito. Ngunit sa gabing iyon, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nag-udyok sa kanya na subukan itong buksan. Nag-error ang video player. Itim lang ang screen. Akmang isasara na niya ito nang may marinig siyang kaluskos mula sa speaker. Static. Pagkatapos, isang boses na kilalang kilala niya. Siguraduhin mong walang makakaalam nito, Lorna, lalo na si Kuya, si Silvana, nanigas si Dante sa kanyang kinauupuan. Ang video ay sira, ngunit ang audio ay gumagana. Sino ang kausap niya? Lorna? Ang isip niya ay mabilis na naghahanap. Yaya Lorna. Kasunod nito, ang boses ng matandang kasambahay, mahina ngunit malinaw. Opo, Ma'am Silvana. Pero, sigurado po ba tayo rito? Baka po, walang pero-pero. Putol ni Silvana. Ang kanyang boses ay nawalan ng anumang lambing. Ito ay malamig, matigas, at puno ng utos. Matagal ko nang pinlano to. Si Amihan, ang perpektong instrumento. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya sa mga bata. Hayaan mo siyang maging demonyo sa paningin ni Kuya. Nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Dante. Ang kanyang paghinga ay bumabaw. Gawin mong miserable ang buhay ng mga bata. Pagpapatuloy ni Silvana, ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa puso ni Dante. Kailangan kong magmukhang baliw si Dante. Kailangan kong isipin ng board na hindi na niya kayang patakbuhin ang kumpanya dahil sa mga problema niya sa pamilya. Kapag nangyari yon, ako na ang papalit. Naiintindihan mo? Katahimikan. Ilang segundong katahimikan na parang isang buong buhay para kay Dante. At pagkatapos, ang sagot na tuluyang sumira sa kanyang mundo. Masusunod po, Ma'am Silvana. Nabitiwan ni Dante ang tablet. Bumagsak ito sa mamahaling carpet sa sahig, ngunit ang tunog nito ay parang isang pagsabog sa loob ng kanyang ulo. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ng galit niya kay Amihan ay biglang naglaho, napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas masakit. Pagkakanulo. Ang kanyang sariling kapatid, ang kanyang dugo, ang babaeng lumaki kasama niya. Siya ang utak ng lahat. Ang pagpapahirap sa kanyang mga anak ay hindi lamang dahil sa galit o inggit. Ito ay isang kalkuladong estratehiya sa negosyo. Ginamit niya ang inosenteng mga bata bilang mga pawn sa isang maruming laro ng kapangyarihan. At si Yaya Lorna, ang Yaya Lorna na pinagkakatiwalaan ng kanyang mga anak.
Ang Yaya Lorna na nagdadala ng gatas at nagbabasa ng kwento. Ang Yaya Lorna na itinuring na niyang parte ng pamilya. Isa siyang espiya, isang traidor na nakangiti. Ang sakit ay napakatindi. Halos hindi niya makayanan. Mas masakit pa ito kaysa sa mga pasong nakita niya sa kamay ng kanyang mga anak dahil ang sugat na ito ay nasa kaluluwa. Ang kalaban ay hindi lamang ang halimaw na nakikita niya, kundi pati na rin ang anghel na pinagkakatiwalaan niya. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ang tablet. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang kumpirmahin. Binuksan niya ang live feed. Pinili niya ang camera sa playroom kung saan alam niyang nagpapahinga ang mga bata bago matulog. At naroon siya, si Yaya Lorna, nakaupo sa sahig. Sa kandungan niya ay si Liwayway na mahimbing na nakikinig habang binabasahan siya ng isang fairy tale. Ang eksena ay perpekto, isang larawan ng pagmamahal at tiwala. Ang matandang tagapag-alaga at ang inosenteng bata. Ngunit ang nakikita ni Dante ay hindi na isang anghel. Ang nakikita niya ay isang ahas na nagbabalat kayo. Dahan-dahang ipinupulupot ang sarili sa kanyang pinakamamahal na anak. Naghihintay ng tamang oras para ibulong ang kanyang kamandag. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang kanyang plano ay hindi na lamang tungkol sa paglalantad kay Amian. Kailangan niyang magpatuloy sa pagkukunwari. Kailangan niyang magpanggap na wala siyang alam. Kailangan niyang hayaan ang mga ahas na manatili sa kanyang tabi hanggang sa mahuli niya hindi lang ang mga kampon, kundi ang mismong reyna ng kadiliman. Ang kaalaman ay isang krus na pinasa ni Dante sa mga sumunod na araw. Ang bawat umaga ay isang bagong pagsubok sa kanyang kakayahang umarte. Kailangan niyang maupo sa hapagkainan sa pagitan ng dalawang ahas at ngumiti. "Good morning, kuya," bati sa kanya ni Silvana tuwing umaga sa telepono na may pekeng pag-aalala. "Kumusta ang mga bata? Sana ay mas mabuti na ang pakiramdam mo." "We're fine, Silvana. Getting better," sagot niya habang pinipigilan ng sarili na isigaw ang mga salitang, "Alam ko na, traidor." Kailangan niyang harapin si Amihan na ngayon ay mas kampante na sa kanyang tagumpay. Nakikita niyang bumabalik ang dating kalupitan nito ngayong wala na ang mga bisita at palabas. Ngunit sa halip na sumabog, tinatanguan na lang niya ito na may pilit na ngiti. Isang ngiting nagsasabing, "Sige lang, ituloy mo lang, ipunin mo ang sarili mong ebidensya." Pero ang pinakamahirap sa lahat ay ang harapin si Yaya Lorna. Ang matandang babae ay gumagalaw pa rin sa bahay na may parehong aura ng kabaitan. Naghahanda pa rin ito ng almusal para sa mga bata. Tinutulungan sila sa kanilang mga gawain. At sa bawat pagkakataong nakikita niya itong hinahaplos ang buhok ni Liwayway o inaabutan ng libro si Tala. Isang bahagi ng kaluluwa ni Dante ang namamatay. Ang kanyang pagtitiis ay isang uri ng pagpapahirap sa sarili. Gabi-gabi, pinapanood niya ang mga recording. Nasasaksihan niya ang bawat bulong, bawat masamang tingin, bawat maliit na kalupitan. Ngunit hindi na siya maaaring kumilos. Hindi pa. Dahil ang paglalantad kay Amihan ay mag-aalerto lamang sa tunay na kalaban. Kailangan niyang hintayin ang tamang sandali para isagawa ang kanyang plano. Ang kanyang plano ay hindi na lamang isang simpleng paghaharap. Naging isa itong masalimuot na operasyon. Sa gabi, kapag ang buong bahay ay natutulog, ang kanyang opisina ay nagiging isang war room. Lihim siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang abogado, si Attorney Robles, at kay Rico, ang kanyang security head. Ibinigay niya sa kanila ang kopya ng audio recording na naglantad sa lahat. "Diyos ko, Dante," sabi ni Attorney Robles sa isa nilang video call, bakas ang pagkagulat sa mukha. "This is conspiracy, corporate espionage, at ginamit niya ang sarili mong mga anak. I need more than that, Miguel.
Sagot ni Dante. Ang kanyang muka ay seryoso sa liwanag ng laptop. Kailangan kong patunayan na siya ang nagpakalat ng mga pekeng dokumento. Kailangan kong iugnay ang lahat ng ito sa kanyang tangkang pag-agaw. Sa kumpanya. Sinimulan nilang magtrabaho. Si Rico at ang kanyang team ay nagsimula man ng isang masusing digital investigation. Hinahanap ang pinagmulan ng anonymous email. Si Attorney Robles naman ay nag-aaral ng mga batas. Inihahanda ang kasong isasampa nila hindi lamang laban kay Silvana, kundi pati na rin sa mga miyembro ng board na posibleng kasabwat nito. Habang ang digmaan ay nagaganap sa dilim, sa umaga, kailangan ni Dante na gampanan ang papel ng isang ama na sumusubok bumawi. Ngunit ngayon, ang kanyang mga kilos ay mayroon ng mas malalim na layunin. Isang hapon, inabutan niya si Tala sa hardin, nag-iisa. "Anak!" sabi niya. Umupo sa tabi nito. Inilabas niya ang isang luma, simpleng cellphone. "Alam kong ayaw mo ng tablet, pero baka ito, magustuhan mo. Para lang sa mga laro, para hindi ka mainip." Nagduda si Tala sa simula, ngunit kinuha rin ito. Ang hindi niya alam, ang telepono ay merong high sensitivity audio recorder na maaring i-activate ni Dante ng malayuan. Hindi niya ito gagawin para espiyahan ng anak, kundi para magkaroon ng malinis na recording kung sakaling may mangyaring masama kapag wala siya sa paligid. Ito ang kanyang insurance policy, ang kanyang paraan ng pagprotekta sa kanila nang hindi nila nalalaman. Ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagtitiis ay ang mga gabi. Matapos ang kanyang mga lihim na pagpupulong, dahan-dahan siyang pumupunta sa silid ng kanyang mga anak. Sa liwanag lamang ng buwan na tumatago sa bintana, pinapanood niya silang matulog. Nakikita niya ang mga bakas ng tuyong luha sa pisngi ni Liwayway. Nakikita niya ang pagkunot ng noo ni Tala kahit sa pagtulog. Tila laging may binabantayan. Umupo siya sa sahig sa pagitan ng kanilang mga kama. Doon sa dilim, kung saan walang nakakakita, hinahayaan niyang bumagsak ang kanyang maskara. Walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Umiiyak siya para sa kanilang sakit. Umiiyak siya para sa kanilang nawawalang kamusmusan. At umiiyak siya para sa kanyang sarili. Dahil kailangan niyang hayaan silang masaktan pa ng kaunti para mailigtas sila ng tuluyan. "Malapit na mga anak," bulong niya sa hangin. "Kaunting tiis na lang. Babawi si Papa sa inyo. Pangako." Isang araw, habang nasa kalagitnaan ng isang pekeng masayang almusal, biglang nagsalita si Silvana. "Kuya mo na," sabi nito, matapos humigop ng kape. "Mayroon lang akong mungkahi. Marami kaming naririnig sa opisina na medyo stressed ka raw lately. Baka kailangan mong tingnan ang mga bagong proyekto mo. Kaya nagsuggest ako sa board na magkaroon ng isang internal audit para lang masigurong maayos ang lahat. It's for your own good." Napahinto si Dante sa pagsubo. Ang kutsara ay nanatili sa ere. Tumingin siya sa kanyang kapatid. Ang ngiti ni Silvana ay matamis, ngunit ang mga mata nito ay matalim na parang isang lobo. Nagsimula na. Ito na ang unang hakbang, ang unang pag-atake sa publiko. Ngumiti si Dante pabalik, isang ngangiting kasing lamig ng yelo. "That's a great idea, Silvana. Transparency is always good for the company." Nagsalpukan ang kanilang mga mata sa ibabaw ng hapagkainan. Sa katahimikan, isang malinaw na mensahe ang naipadala. "Alam ko, patunayan mo. Ang laro ay nasa susunod na antas na." At ang countdown para sa huling pagtutuos ay nagsimula na. Ang audit. Narinig ni Tala ang salitang iyon mula sa pag-uusap ng kanyang papa at tita Silvana. Hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin nito, ngunit nakita niya ang pagbabago sa kilos ng lahat sa bahay. Ang nangiti ni Tita Amihan ay naging mas matagumpay.
Ang kanyang mga utos ay naging mas malupit. Tila naramdaman nitong malapit na ang kanyang pagkapanalo at ang kanyang paghihiganti ay kailangan ng madaliin. Si Papa Dante naman ay naging mas tahimik, ang kanyang mga mata ay laging tila nasa malayo, nag-iisip. Isang hapon, pag-uwi nila mula sa eskwela, isang bagong porselanang florera ang nakadisplay sa gitna ng sala. Ito ay puti, na may mga pininturahang asul na ibon, isang bagay na halatang napakamahal. Mag-ingat kayo dyan, babala ni Amihan sa kanila, na may malamig na tingin. Regalo yan sa akin ng tita Silvana ninyo. Mas mahal pa yan sa buong pagkatao ninyo. Alam ni Tala na iwasan ito. Ngunit si Liwayway, sa kanyang pagiging inosente, ay namangha sa mga ibon. Lumapit ito para tingnan ng mas malapitan. Sa kanyang pag-abot, hindi niya sinasadyang masagi ang maliit na mesa. Ang sumunod na nangyari ay tila nag-slow motion sa paningin ni Tala. Ang pagtagilid ng florera, ang pagbagsak nito sa makintab na sahig, ang tunog ng pagkabasa G na umalingaw-ngaw sa buong mansyon, katahimikan. Pagkatapos, isang sigaw. Liwayway! Ang boses ni Amihan ay parang isang kulog. Lumabas ito mula sa kusina. Ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding galit. Nakita niya ang mga piraso ng nabasag na florera sa sahig at ang kanyang mga mata ay nag-apoy. Wala po akong kasalanan, tita. Hindi ko po sinasadya. Umiiyak na, sabi ni Liwayway, nanginginig sa takot habang umaatras. Hindi sinasadya. Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Palagi ka nalang pabaya. Palagi ka nalang salot sa bahay na to. Sigaw ni Amihan. Hinablot niya ang braso ng bata. Tita, tama na po. Sigaw ni Tala. Sinusubukang pumagitna. Aksidente lang po. Ngunit isang malakas na kamay ang humarang sa kanya. Si Yaya Lorna. Hinawakan siya nito nang mahigpit sa balikat. Huwag ka nang makialam, Tala, sabi ng matanda. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa sahig. Dahil sa ginawa mo, matututo ka ng leksyon, sabi ni Amihan kay Liwayway. Kinaladkad niya ang umiiyak na bata patungo sa isang pinto sa ilalim ng hagdanan, ang pinto ng bodega. Madilim doon, masikip at puno ng mga alikabok at gagamba. Iyon ang lugar na pinakakinatatakutan ni Liwayway. Huwag po, tita, parang awa niyo na. Ayoko po dyan. Nagmamakaawang sigaw ni Liwayway. Ngunit walang narinig si Amihan. Itinulak niya ang bata sa loob at sa kabila ng pag-iyak at pagsigaw nito, isinara niya ang pinto at nilak ito mula sa labas. Mananatili ka dyan hanggang sa matauhan ka. Sigaw ni Amihan sa nakasarang pinto. Nakatayo lang doon si Tala, pinipigilan ni Yaya Lorna habang pinapakinggan ang papahinang iyak ng kanyang kapatid mula sa loob ng madilim na bodega. Pakiramdam niya, gumuho ang kanyang mundo. Wala siyang magawa. Wala siyang kakampi. Sa kanyang opisina, nanonood si Dante sa tablet. Nang marinig niya ang tunog ng nabasag na florera, agad siyang napahinto sa kanyang ginagawa. Napanood niya ang lahat. Ang pagsigaw ni Amihan, ang pagpigil ni Yaya Lorna kay Tala, ang pagkaladkad kay Liwayway, ang pagsara ng pinto ng bodega. Sa bawat segundong lumilipas, naririnig niya sa audio feed ang desperadong pag-iyak at pagkatok ng kanyang bunsong anak. Papa! Papa, nasaan ka? Papa, tulungan mo ako. Ang bawat sigaw ay isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa puso ni Dante. Ang kanyang maingat na itinayong plano, ang kanyang estratehiya ng pagtitiis, ang kanyang pangako sa sarili na maghintay sa tamang oras. Lahat ng yon ay gumuho sa isang iglap. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging kumukulong asido. Ang strategist ay nawala. Ang CEO ay naglaho. Ang natira na lamang ay isang ama. Sa isang marahas na kilos,
Ibinalibag niya ang tablet sa kanyang mesa. Hindi na niya kailangan ng ebidensya. Hindi na niya kailangan ng perpektong tiyempo. Ang kailangan niya ay ang kanyang anak. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina na may malakas na kalabog. Bumaba siya ng hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon lamang, sa pinto, sa ilalim ng hagdan. Nakita siya ni Amihan. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng pagkagulat na agad namang naging pagkukunwaring inosente. Dante, mahal. Mabutit lumabas ka. Itong si Liwayway, kailangan lang turuan ng leksyon. Hindi siya pinansin ni Dante. Nilagpasan niya ito na parang hindi niya nakikita. Humarap siya sa pinto ng bodega. Nakalock. Buksan mo to, Amihan. Utos niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na kayang magpayanig ng lupa. Dante, huwag mong palakihin ang issue. Disiplina lang ito. Sinabi kong buksan mo. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang sigaw na puno ng galit na matagal na niyang kinimkim. Natigilan si Amihan. Maging si Tala, na kanina pa umiiyak sa isang sulok, ay napatingala. Gulat sa nakikita. Nang hindi kumilos si Amihan, hindi na nag-aksaya ng panahon si Dante. Itinaas niya ang kanyang paa at buong lakas na sinipa ang pinto, malapit sa doorknob. Nagkalat ang mga splinter ng kahoy. Isa pang sipa. Gumuho ang lock. Sa pangatlong sipa, bumukas ang pinto ng may malakas na kalabog. Ang bumungad sa kanya ay ang madilim na espasyo at sa gitna nito, ang kanyang bunsong anak na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang sarili, nanginginig sa takot at pag-iyak. Liway, bulong ni Dante. Nang marinig ng bata ang kanyang boses, dahan-dahan itong nag-angat ng ulo. Ang mga mata nito ay puno ng luha at takot, ngunit nang makita siya, isang kislap ng pag-asa ang lumitaw. Papa? Lumuhod si Dante at walang salitang binuhat ang kanyang anak. Isinubsob ni Liwayway ang kanyang mukha sa leeg ng ama. Ang maliliit nitong kamay ay kumapit ng mahigpit na parang ayaw nang bumitaw. Naramdaman ni Dante ang panginginig ng buong katawan nito. Dahan-dahang tumayo si Dante, yakap pa rin ang kanyang anak. Humarap siya kay Amihan. Ang kalmadong maskara niya ay wala na. Ang nakikita ngayon ng lahat ay ang purong, walang halo, at nakakatakot na galit ng isang Dante Aguiluz na naisahan. Huwag na huwag mong hahawakan ang mga anak ko, kahit kailan. Sabi niya, ang bawat salita ay mababa at puno ng pagbabanta. Tumalikod siya, ngunit sa kanyang pag-alis, naramdaman niyang may humawak sa laylayan ng kanyang damit. Si Tala. Nakatayo ito roon. Ang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng ito, ang mga matang iyon ay hindi na blanko, hindi na malamig. Ang nakikita niya ngayon ay isang anak na nasasaktan, isang anak na nagtitiwala, isang anak na nakakita sa kanyang bayani. Ang pader ng yelo sa puso ni Tala ay nagsimulang matunaw. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, nakita niya ang kanyang ama, ang ama na matagal na niyang hinahanap, ang ama na lalaban para sa kanila. Dinala ni Dante si Liwayway paakyat, habang ang isa niyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kamay ni Tala. Sa pag-akyat nila, narinig niya ang pagmamadaling pagdial ni Amihan sa kanyang telepono. Alam niyang si Silvana ang tinatawagan nito. Alam niyang ang kanyang pagsabog ay nagbigay hudyat sa kanyang mga kaaway na alam na niya ang laro. Ang digmaan ay hindi na lihim. Ito ay hayagan na. Habang paakyat sila ng hagdan, narinig ni Dante ang huling sinabi niya kay Amihan bago ito tuluyang talikuran, isang pangungusap na puno ng pangako at pagbabanta. Magdasal ka na. Ang pagsabog ni Dante ay ang hudyat na hinihintay ni Silvana. Ang leon ay lumabas na sa kanyang kulungan.
Ngayon, maaari na niyang isagawa ang huling hakbang ng kanyang plano. Matapos niyang patulugin ang kanyang mga anak, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon ay natulog sila ng mahimbing, panatag sa kaalamang nasa kabilang silid lang ang kanilang ama. Pumasok si Dante sa kanyang opisina at hinarap ang nag-uumapaw na mensahe sa kanyang telepono. Mga tawag mula sa kanyang abogado, mga text mula kay Rico, at isang opisyal na email na siyang nagselyo sa kanyang kapalaran. Subject: Notice of Emergency Board Meeting. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Ngunit ang kanyang isip ay tila ayaw nang tanggapin ang binabasa. To discuss the recent erratic behavior and questionable decisions of CEO Dante Aguiluz. A motion has been filed for a vote of no confidence to determine his fitness to continue leading Aguiluz Prime Holdings. Nakatakda ito bukas, 9:00 umaga. Ang bilis, ang tuso. Habang siya ay abala sa pagiging isang ama, si Silvana ay abala sa pag-aasinta ng kanyang baril. Ginamit nito ang kanyang pagsabog bilang katibayan ng mental instability. Ginamit nito ang mga pekeng dokumento para pagdudahan ang kanyang integridad. At ngayon, isasagawa na nito ang coup de grace. Tumawag ang kanyang abogado. Dante, masama ang sitwasyon, sabi ni Attorney Robles mula sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kinausap ko ang mga kakampi natin sa board. Marami sa kanila ang biglang tumalikod. Mukhang malaki ang inilatag ni Silvana. May mga hawak siyang alak na hindi natin alam. Alam ko, mahinang sagot ni Dante habang nakatingin sa bintana. Sa kadiliman sa labas, pinaghandaan niya ito ng matagal. Anong gagawin natin? We can file for a temporary restraining order. Subukang i-delay ang meeting. Hindi, putol ni Dante. Haharapin natin sila bukas. Pero Dante, hindi pa tayo handa. Ang ebidensya laban sa kanya sa corporate side ay manipis pa. We might lose. Haharapin natin sila. Ulit ni Dante, mas matatag ngayon. Dahil alam niya, hindi ito tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo sa boardroom. Ito ay tungkol sa pagharap sa katotohanan. Pagkatapos ng tawag, isang malakas na katok ang narinig niya sa pinto ng opisina. Si Silvana. Pumasok ito, hindi na nag-abalang kumatok muli. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at awa. Kuya, sabi nito, ang boses ay malambing. Nabalitaan ko ang nangyari. I'm so sorry. I told you, amihan can be difficult. Hindi sumagot si Dante. Tinitigan lang niya ito. Nakatanggap ako ng email tungkol sa meeting bukas. Pagpapatuloy nito, dahan-dahang lumapit sa kanyang mesa. Kuya, ayokong mangyari to. Pero hindi ko na sila mapigilan. Ang buong board ay nag-aalala para sa'yo. At para sa kumpanya. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa mesa, yumuko ng bahagya, at bumulong na tanging silang dalawa lang ang makakarinig. Maybe it's for the bet. Magpahinga ka muna, kuya. Ako na muna ang bahala sa lahat. Ibabalik ko rin sa'yo kapag maayos ka na. Pangako. Iyon na. Ang pinakamatamis na lason. Ang pinakatusong pag-atake. Ang pag-aalok ng tulong na sa katotohanan ay isang pagtulak sa bangin. Ngumiti si Dante. Isang nangiting walang buhay. You've thought of everything, haven't you, little sister? Ang ngiti ni Silvana ay bahagyang nag-alinlangan, ngunit mabilis ding bumalik. I'm just trying to help, kuya. Tumalikod ito at naglakad palabas ng silid. Bago ito tuluyang mawala, huminto ito sa may pinto. Matulog ka ng mahimbing, kuya. You'll need it for tomorrow. Naiwan si Dante sa katahimikan ng kanyang opisina. Sa isang iglap, tila nawala ang lahat. Ang kumpanyang itinatag ng kanilang ama, ang tiwala ng kanyang mga kasamahan,
ang kanyang pangalan. Ang tanging natitira sa kanya ay ang dalawang natutulog na bata sa kabilang silid. Ngunit sa sandaling iyon, sapat na sila. Napaupo siya sa kanyang silya. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa walang katapusang kadiliman. Pakiramdam niya, siya ang pinakamalungkot at pinakatalunang tao sa buong mundo. Isang mahinang tunog ang pumukaw sa kanya mula sa kanyang pag-iisip. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Nakatayo roon si Tala. Nakasuot ng puting pajama, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng luha, ay ngayon ay puno ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Dante. Determinasyon. Naglakad ito palapit sa kanya, hindi nagsasalita. Tumayo ito sa tabi ng kanyang upuan. Naramdaman ni Dante ang maliliit nitong daliri na naghahanap ng kanyang kamay sa dilim. At nang maglapat ang kanilang mga palad, mahigpit itong kumapit. Ang init ng kamay ng kanyang anak ay parang isang kuryenteng gumising sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. "Lalaban tayo, Papa." Ang boses niya ay mahina, isang bulong lamang sa kadiliman. Ngunit para kay Dante, ito ang pinakamalakas na sigaw ng pag-asa. Tumingin siya sa kanyang anak. Sa batang napilitang maging matanda. Sa batang nasaktan niya at pinabayaan. At sa mga mata nito, nakita niya ang apoy na nawala sa kanyang sarili. Tinaas niya ang kamay ni Tala at hinalikan ito. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng isang amang nakahanap ng kanyang lakas sa pinakaimposibleng lugar. "Oo, anak," sabi niya. Ang kanyang boses ay muling nagkaroon ng bigat at kapangyarihan. "Lalaban tayo." Ang boardroom ng Agilus Prime Holdings ay isang malamig at tahimik na lugar. Ang mahabang mesa, na gawa sa mahogany, ay kumikinang sa ilalim ng mga modernong ilaw. Sa paligid nito ay nakaupo ang mga pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Ang kanilang mga mukha ay mga maskara ng seryosong profesionalismo. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga mamahaling damit at relo, ang tensyon ay halos nahihipo. Sa dulo ng mesa, sa upuang nakalaan para sa CEO, ay nakaupo si Dante. Sa kanyang kanan ay ang bakanting upuan. Sa kanyang kaliwa, si Silvana. Si Silvana ay nasa kanyang pinakamahusay na anyo. Ang kanyang damit ay nagpapakita ng kapangyarihan. Ang kanyang nangiti ay puno ng kumpiyansa. Isa-isa niyang binati ang mga miyembro ng board. Bawat isa ay may kasamang isang makahulugang tango o isang mahigpit na tapik sa balikat. Ang entablado ay kanya. Nagsimula ang pagpupulong. Isa sa mga mas nakatatandang miyembro, isang kilalang kakampi ni Silvana, ang tumayo para basahin ang motion. Ang mga salita ay formal at walang emosyon, ngunit ang mensahe ay malinaw. Si Dante Aguiluz ay isang pabigat, isang panganib sa kumpanyang kanyang pinamumunuan. Pagkatapos, si Silvana na ang tumayo. Naglakad siya sa harap na may dalang isang manipis na folder. "Mga ginoo at ginang," simula niya. Ang kanyang boses ay perpektong timpla ng pag-aalala at kapangyarihan. Walang sino man sa atin ang gustong mapunta sa sitwasyong ito. Mahal ko ang aking kapatid. Ngunit mas mahal ko ang kumpanyang ito, ang legasiya ng aming ama. Nagsimula siyang maglatag ng kanyang mga ebidensya, ang mga pekeng dokumento tungkol sa offshore accounts, ang mga testimonya mula sa ilang executive na halatang binayaran tungkol sa erratic behavior ni Dante. Ang kwento tungkol sa kanyang marahas na pagsabog sa harap ni amihan na pinalabas niyang isang senyales ng pagiging wala sa sarili. Ang ating CEO ay wala sa tamang pag-iisip para mamuno. Pagtatapos niya, ang kanyang mga mata ay tila naluluha. Para sa kapakanan ng Agilus Prime Holdings, hinihiling ko ang inyong suporta na tanggalin siya sa kanyang posisyon, pansamantala,
hanggang sa siya ay maging maayos muli. Umupo siya. Ang silid ay nabalot ng katahimikan. Ang lahat ng mata ay nakatuon ngayon kay Dante. Ito na ang kanyang pagkakataon para ipagtanggol ang sarili. Ngunit hindi siya tumayo. Nanatili siyang nakaupo, kalmado. Mayroon ka bang gustong sabihin, Mr. Aguiluz, bago tayo magbotohan? Tanong ng chairman. Dahan-dahang tumango si Dante. Mayroon po. Hindi siya tumayo. Sa halip kinuha niya ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Bago ako magsalita, mayroon lang akong gustong ipakita sa inyo. Isang maikling presentasyon tungkol sa tunay na kalagayan ng aking pamilya na siyang pinagmumulan daw ng lahat ng aking problema. Nagkatinginan ang mga miyembro ng board. Maging si Silvana ay bahagyang kumunot ang noo. Hindi alam kung ano ang aasahan. Pinindot ni Dante ang isang buton. Ang malaking screen sa likod niya na karaniwang ginagamit para sa mga financial chart ay biglang umilaw. Ang unang lumabas ay isang video. Ang sala ng Hacienda de la Esmeralda. Nakita ng buong board si Amihan na walang awang pinupunit ang homework ni Tala. Narinig nila ang mga salitang walang silbi. Ang ilan sa mga miyembro ay napakunot ang noo. Hindi komportable. Ito ang aking asawa, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay malamig. Nagtuturo ng disiplina. Pinindot niya ulit ang remote. Sumunod na lumabas ang eksena kung saan si Liwayway ay nakatayo sa sulok, umiiyak sa loob ng 2 oras. Ilang miyembro ng board na mayroon ding mga anak ay napailing. Ang mukha ni Silvana ay nagsimulang mamutla. Ito naman ang aking bunsong anak, tumatanggap ng kanyang parusa. Pagpapatuloy ni Dante at pagkatapos, ang huling video, ang eksena sa bodega, ang pagsigaw ni Amihan, ang pagkaladkad kay Liwayway, ang pagsara ng pinto, at ang desperadong pag-iyak ng bata. Sa puntong iyon, ang katahimikan sa boardroom ay nabasag ng isang mahinang gasp. Ang mga maskara ng profesionalismo ay nagsimulang malaglag. Iyan, sabi ni Dante, ang kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng bigat ng isang paparating na bagyo. Ang erratic behavior na tinutukoy ng aking kapatid. Ang pagsabog ng isang ama na nakitang ikinulong ang kanyang anak sa isang madilim na bodega. Tumayo siya. Ang kanyang presensya ay tila napuno ang buong silid. Ngunit hindi iyan ang buong kwento, sabi niya, habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Silvana na ngayon ay hindi na makatingin pabalik. Dahil ang tanong ay, bakit ito ginagawa ni Amihan? Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Pinindot niya ang remote sa huling pagkakataon. Walang video. Itim lang ang screen. Ngunit mayroon itong audio. Gawin mong miserable ang buhay ng mga bata. Kailangan kong magmukhang baliw si Dante. Ang boses ni Silvana ay umalingaw-ngaw sa mamahaling sound system ng boardroom. Malinaw, walang duda. Kapag nangyari yon, ako na ang papalit. Naiintindihan mo? Sumunod ang sagot ni Yaya Lorna. Masusunod po, Ma'am Silvana. Kung ang isang bomba ay sumabog sa loob ng silid, hindi nito kayang tumbasan ang epekto ng audio recording na yon. Ang lahat ay napatingin kay Silvana, na ngayon ay kasing puti ng papel ang mukha. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkagulat at takot. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa harap niya. Ang babaeng yan, sabi ni Dante. Itinuturo si Silvana, ay hindi lang sinubukan sirain ang aking pamilya. Sinubukan niyang sirain ang kumpanyang ito mula sa loob, gamit ang pinakamarumi at pinakakarumal-dumal na paraan na maiisip ninyo. Sa hudyat ni Dante mula sa remote, pumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Rico at 2 pang unipormadong security personnel. Nanlaki ang mga mata ni Silvana. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya. Nilapitan ni Dante ang kanyang kapatid. Yumuko siya
Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa mukha nito. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng yelo at apoy. Tapos na ang laro, Silvana. Habang inilalabas ng mga security personnel ang hindi makapaniwalang si Silvana at habang ang buong boardroom ay nasa estado ng kaguluhan at pagkabigla, si Dante ay tumayo ng tuwid. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang buo siya. Natalo niya ang halimaw, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ama. Ang kanyang tunay na tagumpay ay wala sa silid na iyon. Naghihintay ito sa kanya sa bahay. Iniwan ni Dante Aguiluz ang boardroom na puno ng kaguluhan nang hindi lumilingon. Ang mga bulungan ng mga miyembro, ang mga tawag ng kanyang abogado, ang tunog ng papalakas na iskandalo, lahat ay parang isang malayong ugong na walang kaugnayan sa kanya. Ang kanyang isip at puso ay nasa isang lugar lamang, sa bahay. Hindi siya bumalik sa kanyang opisina na may malawak na tanawin ng syudad. Hindi niya sinagot ang daan-daang tawag sa kanyang telepono. Nagmaneho siya pauwi, ngunit sa bawat kilometrong kanyang tinatahak, hindi ang bigat ng isang CEO ang kanyang nararamdaman, kundi ang bigat ng isang ama na haharap sa kanyang pinakamahalagang paghuhukom. Pagpasok niya sa pinto ng Hacienda de la Esmeralda, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Ngunit hindi na ito ang mabigat at nakakatakot na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikang naghihintay. Nakita niya sila sa sala, si Tala at Liwayway. Nakaupo sa sofa, magkatabi. Hindi sila naglalaro. Hindi sila nanonood ng TV. Naghihintay lang sila. Nang makita nila siya, sabay silang napatayo. Walang ngiti sa mukha ni Dante. Walang pagbati ng tagumpay. Ang tanging naroon ay ang mukha ng isang lalaking pagod, nasaktan, at puno ng pagsisisi. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kanila. Hindi siya umupo sa tapat nila. Sa halip, lumuhod siya sa sahig, sa harap ng kanyang dalawang anak, hanggang sa ang kanyang mga mata ay maging kapantay ng sa kanila. Ang isang makapangyarihang CEO na kayang magpatumba ng mga korporasyon ay ngayon ay nakaluhod sa harap ng dalawang munting anghel na kanyang sinaktan. Tumingin siya kay Tala, pagkatapos ay kay Liwayway. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya, ang kanyang boses ay basag at puno ng emosyon na matagal niyang itinago. Patawarin niyo si Papa. Ang tatlong salitang iyon ay mas mahirap sabihin kaysa sa anumang presentasyon na ginawa niya sa buong buhay niya. Patawarin niyo ako, ulit niya, habang nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Patawarin niyo ako dahil wala ako. Patawarin niyo ako dahil mas pinili ko ang trabaho kaysa sa inyo. Patawarin niyo ako dahil hinayaan kong may manakit sa inyo sa loob mismo ng ating tahanan. Patawarin niyo si Papa dahil naging bulag ako at bingi sa mga sigaw ninyo. Hindi niya sinubukan magpaliwanag. Hindi niya sinubukang bigyan ng dahilan ang kanyang mga pagkukulang. Inamin niya lang ang lahat. Si Liwayway ang unang kumilos. Bumitaw ito sa pagkakahawak sa kanyang ate, humakbang palapit, at niyakap ang leeg ng kanyang ama. Walang salita. Umiyak lang ito. Isang iyak na hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Ngunit si Tala ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Nakatingin lang ito sa kanila. Ang kanyang mga mata ay parang isang malalim na dagat ng mga emosyon na hindi maipahayag. Ang pader ng yelo sa kanyang puso ay gumuho na, ngunit ang mga piraso nito ay matutulis pa rin. Dahan-dahang bumitaw si Dante sa yakap ni Liwayway at muling tumingin kay Tala. Alam ko, anak, sabi niya, ang mga luha ay malaya ng tumutulo sa kanyang mga pisngi. Alam kong isang sorry ay hindi sapat para burahin ang lahat ng sakit. Pero nandito na ako ngayon at ipinapangako ko, hinding-hindi ko na kayo iiwan ulit kahit kailan.
Ilang sandaling katahimikan, ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. At pagkatapos, sa wakas, si Tala ay gumalaw. Humakbang siya palapit. Hindi niya niyakap ang kanyang ama. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ng luha sa pisngi nito. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Dante, iyon na ang lahat. Iyon ang pagpapatawad. Iyon ang pag-asa. Tumayo si Dante at niyakap ang kanyang dalawang anak ng mahigpit. At sa gitna ng malawak at marangyang sala, ang tatlong nasirang puso ay nagsimulang muling mabuo. Kinabukasan, nagsimula ang isang bagong ritual. Hindi ito tungkol sa mga pulong o mga kontrata. Ito ay tungkol sa pagtatapon ng nakaraan. Magkakasama sila, si Dante, Tala at Liwayway, na may dalang malalaking garbage bag. Pinasok nila ang dating silid ni Amihan. Walang salita. Isa-isa nilang inilagay sa loob ng bag ang lahat ng gamit nito. Ang mga mamahaling damit, ang mga alahas, ang mga litrato. Bawat bagay na inilalagay nila sa bag ay isang simbolikong pag-aalis ng sakit at takot sa kanilang tahanan. Habang nagliligpit, nakita ni Liwayway ang isang pamilyar na bagay sa ilalim ng kama. Itinapon doon na parang basura, ang kanyang luma at paboritong manika. Ang huling alaala ng kanyang ina. Kinuha niya ito at niyakap ng mahigpit. Tumingin siya kay Dante. Akala ko po, wala na siya. Ngumiti si Dante, isang tunay at malungkot na ngiti. Ang mga bagay na tunay na mahalaga, hindi kailanman nawawala, anak. Nang mapuno na ang mga bag, dinala nila ito sa labas. Iniwan nila sa tabi ng gate, naghihintay na kunin ng truck ng basura. Isang huling paalam sa isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Nang pabalik na sila sa loob, huminto si Dante sa may pinto at humarap sa kanyang mga anak. "May sasabihin ako sa inyo," sabi niya. "Aalis na tayo sa Hacienda de la Esmeralda." Nagkatinginan ang magkapatid, naguguluhan. Ang bahay na ito, pagpapatuloy ni Dante, puno ito ng masasakit na alaala. Kailangan natin ng bagong simula. Isang lugar na maliit lang, isang lugar na simple, isang lugar kung saan ang tanging maririnig natin ay ang tawa ng isa't isa. Isang lugar na matatawag nating tunay na atin. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng karagatan. Isang lugar na malapit sa dagat. Isang lugar kung saan palagi nating makikita ang pagsikat ng araw. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Hacienda de la Esmeralda, kasama ang lahat ng multo at malamig nitong mga alaala, ay ipinagbili na. Ang Agilus Prime Holdings ay nasa ilalim na ng isang bagong management team na pinagkakatiwalaan ni Dante, habang siya ay nanatiling chairman na may kaunting papel na lamang sa araw-araw na operasyon. Ang kanilang bagong tahanan ay isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at salamin. Nakatayo sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat na tinatawag na Santuario del Sol. Wala na ang mga marmol na sahig at matataas na kisame. Ang pumalit dito ay ang sahig na buhangin sa kanilang bakuran at ang walang katapusang kalawakan ng langit bilang kanilang bubong. Ang umaga ay hindi na nagsisimula sa tunog ng alarm clock para sa isang pulong, kundi sa amoy ng sinangag at mainit na tsokolate. "Papa, sunog na naman yung itlog mo," tawang-tawang sabi ni Tala mula sa maliit na lamesa sa kusina. "Hindi yan sunog, anak. Well done lang," natatawang sagot ni Dante habang pilit na inaalis ang itlog sa kawali. Ang dating CEO na kayang magpatakbo ng isang multibilyong pisong kumpanya ay hirap pa ring magluto ng perpektong sunny side up. At para sa kanya, iyon ang pinakamagandang bagay sa mundo. Si Liwayway, na nakaupo sa tabi ng kanyang ate, ay abala sa pagguhit sa kanyang sketchpad. Wala na ang mga madidilim na kulay at mga nakakatakot na hugis.
Ang kanyang papel ngayon ay puno ng mga larawan ng dagat, ng mga bangka, at ng isang malaking araw na may tatlong ng nakangiting stick figures sa ilalim nito. Ang kanyang mga kamay, na dating may mga peklat ng paso, ay ngayon ay may mga mantsa na lamang ng Crayola. Ang mga sugat ay naroon pa rin. Minsan, sa gabi, nagigising pa rin si Liwayway mula sa isang masamang panaginip. Minsan, nakikita pa rin ni Dante ang anino ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Tala. Ang paghilom ay hindi isang tuwid na linya. Ito ay isang proseso na may mga alon, minsan kalmado, minsan magulo. Ngunit ang pagkakaiba ngayon, hindi na nila ito hinaharap ng mag-isa. Isang hapon, sa kauna-unahang pagkakataon, dumalo si Dante sa isang parent-teacher conference sa bagong eskwelahan ng mga bata. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. "Mr. Aguiluz," sabi ng guro ni Tala, "your daughter is exceptionally bright." Tahimik lang siya sa simula, pero ngayon, siya na ang laging nangunguna sa aming mga talakayan. She has a very strong spirit. Pagkatapos, ang guro naman ni Liwayway. Liwayway is a joy to have in class. She's a little shy, but her imagination is boundless. Her art, it tells beautiful stories. Habang pauwi sila, hawak ni Dante ang mga kamay ng kanyang dalawang anak. Isang pakiramdam ng pride na mas malalim at mas totoo kaysa sa anumang corporate achievement ang bumalot sa kanyang puso. Ang mga gabi ay hindi na para sa mga business call. Ito ay para sa pagbabasa ng libro sa tabi ng isang maliit na apoy sa bakuran o para sa panonood ng mga bituin mula sa kanilang beranda. Isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan, biglang nagsalita si Tala. "Papa, naaalala mo po ba yung drawing tablet na binigay niyo sa akin dati?" Natigilan si Dante. "Oo, anak. Bakit? Pwede ko po bang makuha ulit yon?" Tumingin si Dante sa kanyang panganay. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang nangngiti sa mga labi nito. Isang tunay, hindi pilit na nangngiti. "Siyempre anak, siyempre." Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, ginising ni Dante ang kanyang mga anak. "Saan po tayo pupunta, Papa? Ang dilim pa." Tanong ni Liwayway na inaantok pa. "May ipapakita ako sa inyo," nakangiting sabi ni Dante. Dinala niya sila sa dalampasigan. Umupo silang tatlo sa malamig na buhangin, magkakayakap para labanan ang lamig ng madaling araw. Sa kanilang harap, ang madilim na dagat ay nagsasayaw sa katahimikan. "Hintayin niyo lang," bulong ni Dante. At dahan-dahan, nagsimula ito. Isang manipis na linya ng kulay kahel ang lumitaw sa dulo ng karagatan. Unti-unti, ito ay lumaki at kumalat. Itinutulak ang kadiliman papalayo. Ang kulay kahel ay naging rosas, pagkatapos ay naging ginto. Ang mga bituin ay isa-isang nagpaalam. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha. Mainit, puno ng pangako. "Ito," sabi ni Dante, habang hinigpitan ng yakap sa kanyang mga anak, "ang ating Liwayway." Tumingin siya sa kanyang dalawang anak na nakatingala sa sumisikat na araw. Ang kanilang mga mukha ay naliligo sa ginintuang liwanag. Wala nang mga anino, wala nang takot. Tanging ang pag-asa ng isang bagong simula. Alam ni Dante na ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Marami pang mga bukas na darating. Ngunit sa sandaling iyon, habang ang araw ay sumisikat para sa kanila, alam niyang nasa tamang landas na sila, magkakasama, bilang isang pamilya. Sa wakas, nakauwi na sila. At dito po nagtatapos ang paglalakbay ni Dante, Tala at Liwayway sa paghahanap ng kanilang bagong simula. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Salamat po sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat luha, at sa bawat ngiti. Ang inyong pakikinig
ang nagsilbing inspirasyon at lakas upang mabigyan ng buhay ang kwentong ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko po mapigilang maramdaman ang bigat ng pinagdaanan ng bawat isa sa kanila. Ang bawat salita ay isang paanyaya na silipin natin ang kahalagahan ng isang buong pamilya at ang sakit na dulot ng pagkawasak nito. Ito po ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging madali. Ito ay isang paglalakbay na puno ng pagsubok, ngunit sa huli, ang pagpapatawad ang siyang nagiging tulay pabalik sa isa't isa. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may liwayway na naghihintay para sa mga pusong handang maghintay at manalig. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, kahit sa maliit na paraan, inaanyayahan ko po kayong magbahagi ng inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan na babaunin ninyo sa inyong puso? Ang inyong mga komento ay lubos naming pinahahalagahan. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwento.